Sa isang malamig na umaga, may isang aso na nakaupo sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ulan, nanginginig, at walang tigil sa pagtahol sa bawat dumaraang sasakyan. Pero hindi siya nagugutom. Hindi rin siya naliligaw. May isang tao siyang pilit inililigtas at oras na lang ang kalaban niya. Ito ang kwento ni Lola Mercedes at ng asong hindi kailanman sumuko. Sa barangay San Isidro, halos lahat ay kilala si Lola Mercedes. Siya yung matandang babae na may pinakamatamis ng ngiti. Kahit mag-isa na siyang namumuhay matapos pumanaw ang kanyang asawa. Araw-araw, naglalakad siya papuntang palengke. Mabagal, may tungkod, pero buo ang loob. At sa bawat pag-alis niya, may isang nilalang na palaging nagbabantay sa kanya mula sa bintana. Isang brown labrador na ang pangalan ay Bruno. Hindi siya aso ni Lola. Aso siya ng kapitbahay. Pero para kay Bruno, parang nanay niya si Lola. Araw-araw, titingnan niya si Lola hanggang mawala ito sa kanto. At sa bawat pagbalik nito, tumatahol siya ng masaya. Parang sinasabing, "Nandito ka na ulit." Walang salita, walang formal na pagkakaibigan, pero may koneksyon silang dalawa. Yung koneksyon na hindi kailangan ng salita para maintindihan. Pero isang araw, lahat ay nagbago, maulap at mahangin. Parang may masamang mangyayari, lumabas si Lola Mercedes, suot ang lumang cardigan ng asawa niya. Ngumiti siya kay Bruno, tulad ng dati, at sinabing, "Babalik ako agad, anak." At naglakad siya ng dahan-dahan. Pero may isang bagay na hindi alam ni Lola. Ang kanal sa bandang papuntang palengke ay nasira ang gilid dahil sa nakaraang bagyo. Malalim ito, madulas at napakadelikado. Habang naglalakad si Lola, biglang umihip ang malakas na hangin. Nabitawan niya ang hawak na bayong. At sa pagyuko niya para pulutin ito, bigla siyang nadulas. At tuluyan siyang bumagsak sa malalim na kanal. "Aray! Diyos ko!" Mahina niyang unggol. Sinubukan niyang tumayo, pero pagod agad ang katawan niya. Sinubukan niyang sumigaw, pero hindi na kaya ng boses niya. At doon, nanatili siya, nag-iisa, nasasaktan, at dahan-dahang giniginaw habang umuulan. Samantala sa bahay, naghintay si Bruno. 1 minuto, 2, 10 minuto, 30 minuto, pero wala pa si Lola. Hindi na siya mapakali. Tumayo siya at tumahol ng tumahol. Mabibigat ang tahol niya. Hindi yung tahol na naghahanap ng pagkain, kundi yung tahol na nagsasabing may problema. Sinubukan siyang patahanin ng amo niya. "Bruno, quiet!" Pero hindi siya tumigil. May nararamdaman siyang mali. Alam niyang may kailangang iligtas. At sa sobrang pag-aalala, ginawa niya ang hindi inaasahan. Tumalon siya palabas ng bintana. Hindi ito simpleng talon. Ito yung talon ng isang asong handang masaktan para sa mahal niya. Pagbagsak niya, tumakbo siya agad sa kalsada. Tumahol siya sa mga tao, kinakalabit niya ang pantalon ng mga kapitbahay. Pero walang nakakaintindi. Lahat sila, binabaliwala lang siya. Hanggang sa ginawa niya ang pinakahuling paraan. Tumigil siya sa gitna ng kalsada, sa gitna ng ulan, putik at panganib, at kakahol ng kakahol para lang mapansin. Sa wakas, isang lalaki ang napahinto. Tiningnan niya ang aso at naisip, bakit parang humihingi ng tulong ang aso na to? Dahil dito, tinawagan niya agad ang pulis. Ilang minuto lang, dumating ang 2 pulis na nagmamadali. Pero habang papalapit sila kay Bruno, hindi lumapit ang aso para magpaamo. Sa halip, hinila niya ang pantalon ng isang pulis at tumakbo. Tapos, lumingon siya, tila nagsasabing, "Bilisan nyo, wala na tayong oras." Nagkatinginan ang 2 pulis. Mukhang may gusto talaga siyang ipakita. Kaya sumunod sila. Habang lumalapit sila sa kanal, lalong tumindi ang pag-aalala ni Bruno. Tumalon siya sa gilid ng kanal, tumatahol ng mas malakas kaysa kanina. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ng mga pulis ang isang mahina, halos hindi marinig na tinig. Tulungan. Ninyo ako?" Nagulat sila. "Lola Mercedes?" Nang silipin nila ang ilalim, nanikip ang dibdib nila. Naroon si Lola, basa, nanginginig, may galos sa noo at halos hindi na makagalaw. Pero ang pinakamabigat na tanawin sa lahat,
Ang aso, si Bruno, nakahiga sa gilid ng kanal, parang nakabantay, parang ayaw umalis hanggat hindi ligtas ang lola niya. Agad nilang binaba ang lubid. Maingat nilang hinila si Lola pataas. Tinakpan siya ng kumot at tinawag ang ambulansya. Pero si Bruno, hindi siya umalis sa tabi ni Lola, kahit hinahapo, kahit nanginginig sa lamig. Habang inaakyat si Lola sa stretcher, mahina siyang ngumiti kay Bruno. "Anak, salamat! Hindi mo ako iniwan." At sa mga salitang iyon dahan-dahan, parang nakahinga ng maluwag si Bruno. Sa wakas, ligtas na ang mahal niya. Pagkalipas ng ilang araw sa ospital, ang unang ginawa ni Lola pagkalabas ay puntahan si Bruno. Paglapit niya, tahimik lang ang aso, nakatingin, dahan-dahang umiikot ang buntot, tila nag-aalala pa rin sa kalagayan niya. Lumuhod si Lola kahit masakit pa ang kanyang tuhod. Hinaplos niya ang ulo ng bayani niyang aso. Umiiyak siya habang sinasabi, "Totoo pala, na kahit iniwan na ako ng mundo, may isang nilalang pa rin na pipiliing mahalin ako." Tahimik lang si Bruno, pero sa mga mata nito, parang sinasabi, "Hindi kita iiwan." At simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal at kabutihan ay hindi laging nanggagaling sa tao. Minsan, nasa puso ito ng isang tahimik na nilalang na handang isugal ang sariling buhay dahil ang pagmamahal niya ay tapat, dalisay at walang hinihinging kapalit. Naniniwala ka ba na ang mga hayop ay nakakaramdam kapag nasa panganib ang taong mahal nila? At sa tingin mo, bakit maraming hayop ang mas tapat kaysa tao? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.